Punta naman tayo dun sa iba. Sabi ko nga, di ba, mapusok ang topic na to. At hindi lahat nag-agree na Mhm. kailangan financially stable bago pumasok sa isang relasyon. Meron tayong mga kapuso na nagsasabing, kahit hindi naman financially stable, basta nagkakasundo kayo, nagbibigayan at pareho kayong matibay tuparin ang pangarap. Pareho ninyong gustong makaalis sa hirap, kahit pa pareho kayo nag-umpisa sa wala kung magtutulungan kayo sa lahat ng bagay. Solve ang problema. Ang sabi naman ng isa, I don't think so, hindi daw mahalaga. Not necessarily stable if you can keep your means. No money, no fancy dates. Just walk along the beach and enjoy each other's arms, then go home when you're hungry. Never ever go somewhere else where nobody else can see you if you lack enough self-control. Okay, parang may added advice yata, no? Si Kapuso. Ang sabi naman ng isa, doon mo masusubukan ang pagmamahalan. Yung walang-wala ka, kung walang-wala kayo, kung gugustuhin ka pa rin ba niya, kung wala ka ng pera. Importante yung guy na may pangarap o para sa kapusong ito, medyo test of character, di ba? Parang mamahalin mo ba ako kahit hindi tayo nakakapag-date na mag-ara, etc. Ayan. So yung sinasabi nga nila, no, hindi naman kasi basta sinusolve niyo yung problema, may pangarap kayo, meron kayong gustong marating. Anong masasabi mo sa mga sinabi nila? In a way, may point din naman sila na syempre, a relationship kasi hindi lang naman yan pera. So, yun nga, money isn't everything, pero money is something din in a relationship. Pero mahalaga din naman kasi na nagko-connect yung partners within the relationship. Yun nga. Pero yun nga, mas advisable pa rin talaga if capable sila. Now, if the situation naman is tulad nga po na nabanggit mo, paano tingin nila hindi masyadong mahalaga na may pera, ganyan, or nag-meet sila na hindi pa sila ganun ka-financially stable. Nang masasabi ko lang din naman din is, I think it's okay to engage in such relationship as long as you see na yung partner mo or kayo mismong dalawa is working out to improve yung inyong sarili. Hindi lang sarili, pero even your financial capability. Kasi yung mga ganun naman na tipong, ay, hindi pa ako mayaman, pero yun nga, magkasundo sila and may mga pangarap naman sila. So parang on the process pa sila to getting there. So wala namang rule na nagsasabi na pagka ganun yung sitwasyon, bawal kayo magmahalan. Wala namang ganun rule. So, ang ma-advise ko lang talaga is if ganun yung situation or ganun yung partner nyo na nakita nyo, wala pa siyang pera ngayon. Pero kung nakikita nyo na nagsusumikap siya to improve his or herself, na mapabuti yung kalagayan niya, ma-increase yung skill set niya, and nakikita mo naman, ay, may potential to. It's just that right now, nasa gantong proseso pa lang siya. Then, by all means, go ahead. Depende talaga sa sitwasyon. Tsaka yun na nga, parang financial stability kasi hindi naman ito, at least not for everyone. It's not something we're born with, na ba? Either stable ka or hindi. Ang naiintindihan ko ngayon, Ivan, di ba, is that it is a financial journey. Diba? Yes, Parang meron kang pinagmulan, meron kang gustong marating. So, kailangan, kung sa romantic relationship, diba? Kailangan kahit papano, kahit wala pa tayo doon, ang pangarap natin nag-overlap. No? There's enough overlap. Kasi nga, in a way, a relationship is a shared life. Yes. Diba? So, unless na lang talagang napaka-limited, no? Parang meron bang ganon na relationship dating? Ganito lang Wednesday at 7 p.m. Mag-meet tayo, everything else. Diba? Bahala ka, bahala ko. Pag-outing ako, bahala ka dyan. Diba? Hindi naman kasi ganon ka-compartmentalize. Pag mahal mo ang isang tao, nagmamahalan kayo, ang tendency niyan is you want to share that life together. So, you want to make sure that your individual life plans, diba, have a lot of overlap. Hindi, mga kapuso, hindi rin okay na parehong-pareho ang inyong life plan, no? Kaya overlap kasi dapat meron din tayong mga sariling, diba, gustong gawin, mga sariling friends. Now, kung ihambing natin yan, Ivan, diba sa financial journey, parang ganun din, diba? Pwedeng maybe yung iba mas may kaya, yung iba hindi. Iba stable ka agad at 20s. Yung iba parang teka 20s hindi pa alam kung anong career, 'di ba? Anong pagkakakitaan. And yet, kung pareho silang merong pangarap, 'di ba? Ito ang gusto kong marating na lifestyle sa buhay at ito ang plano ko
para makarating sa lifestyle na yon. Yung isa, mas mabilis makakarating, yung isa, mas mabagal. So, ang pinakamahalaga talaga is kung paano nyo pag-usapan, yung magiging arrangement nyo based on the situation that you are in within the relationship. So, yun. So, talagang importante talaga yung communication. So, financial literacy and communicating, no, to each other as a couple. Hindi naman sa first date, tanongin mo kagad, anong sweldo mo? Anong plano mo sa buhay? Hindi naman gano'n, no? Parang, konting swabe muna, di ba? Konting getting to know you. And eventually, kasi kung masyado tayong avoidant or in denial na reality ang financial, yun ang nagdudulot talaga ng maraming problema down the road.